Tawag sa pagsamba, dapat na si Yahweh ang ating Panginoon ay pasalamatan ang kanyang ginawa sa lahat ng bansang dapat ipaalam. Tayo po lahat, tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakatakila, lahat ng may mga magdali. Kaya dapat na magsaya. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, aming Ama at aming Diyos, sa mapagpalang araw na iyong pinagkaloob upang minsan pa ay sama-sama ka namin sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Gabayan nawa kami ng banal mong Espiritu sa kabuuan ng aming pagsamba sa umagang ito, at gayon din ang bawat gagamitin ninyo upang magbigay ng papuri at pasasalamat sa inyo. Anuman ang panahon, kayo ang patuloy naming paglilingkuran sa pamamagitan ng aming sama-samang pagsamba. Kaya nawa, O Panginoong Diyos, ang maparangalan, may taas, mapapurihan. Dalangin namin ito, O Diyos, na maging tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Sagutang pagbasa. Maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ng mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba pang higit sa pagpapahalagan nila sa inyo. Tayo po lahat, sa kanila rin nagmula ang mga patriarka
at tungkol sa kanyang kailanman. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Isang mapagpalang maulan ang ating nasa lubong ngayong umagang ito. God is good and all the time. Grabe talaga ang pabiyaya ng Diyos sa atin. Kumusta ang mga tahanan po natin? Hindi pa po pa tayo nababaha? Dito po sa church, ipag-pray natin na hindi tayo abutin ng baha. Kasi po, kapag dire-diretso yung ulan hanggang sa garahe, ay nababaha na po. Ibig sabihin, ay tinaas man natin, pataas na pataas din ang tubig. So, ating pong mahalin ang likha ng Diyos sa pamagitan ng pagtulong natin ng segregate ng ating mga basura. Kasi yan po ang bumabarado sa ating mga kanal-kanal. So mga kapatid, ngayon po ay Linggo ng Kristiyano Edukasyon. Buong September, Christian Education Month. Kaya kapag Christian Education Month, ito po yung ating mga activities, Sunday schedule na nandito na po sa ating kalendaryo o kaya nandito sa ating Chronicles of Bulletin natin. Yung ating pong anniversary alkansya, mga kapatid, kung hindi pa kayo nakakakuha, kumuha po tayo sa mga kabataan. Na ito po naman ay pinagkaisahan ninyo nating lahat na ang anniversary alkansya ay bahagi ng ating pagpapasalamat. Yan ay pwedeng coins, pwedeng papel, at yun po ay i-harvest natin lahat this coming October, our anniversary month long. So, nandun lang po sa likod, kumuha po kayo o kaya approach the youth dahil nasa kanila po yung mga alkansyang yun. As part of our program ministries, mga kapatid, ay meron po tayong tinatawag na sports evangelism. Nang audience po nito ay ang ating mga Galilee. Ano bang ibig sabihin nito? Ang objective nito po ay para maturuan natin sila yung ibig sabihin pakikipag-isa, pakikipagkapwa sa bawat kasama nila at bawat tayo na kaanib ng iglesia. This coming Saturday, September 9. Suportahan po natin ang ministry ng Witness on these activities. Grandparents Sunday po, or kasama na po dito yung ating mga senior or elder, gaganapin po natin, i-recognize natin this coming September 10. Then the next is Children's Sunday, September 24. At meron din pong acquaintance fellowship right after the service, the MYAF get together December 24. So yan mga kapatid, yung ating mga gawain. At ngayon sa umagang ito, gusto ko lang pong ipaalala, today is first Sunday
ito po yung lay organization monthly regular meeting sa inyong kanya-kanyang mga organisasyon. Na sana po magkaroon tayo at patuloy nating suportahan ang bawat mga committee, organization ng ating iglesia kung saan tayo kaanib. Okay? This September 17, Christian Education Sunday with a special offering. At the same time, mga kapatid, ito yung panahon na meron po kayong third Sunday administrative meeting. Ibig kong sabihin, lagi po kayong nagmi-meeting monthly because at the last Sunday, lagi po tayong nagkakaroon ng pagpupulong-pulong. At yung lahat ng ministries, administrative committee ay magkakaroon ng reporting para transparent po lahat. Buwan-buwan po ito nating ginagawa during the church council meeting. Para naagapan kaagad yung mga action program, naagapan natin lahat na implement ba, naagapan natin yung mga konting mga problema, at naiaayos natin at nagkasama-sama tayo ng maayos, mga kapatid, sa ating iglesia. Kasi isa lang naman ang hangad natin, ang maitaas ang ating Panginoon sa ating mga buhay, hindi ang bawat nagagawa natin, kundi para sa ating Panginoon. This coming October, hindi pa po ito, meron pong panawagan ang distrito po natin, ang mga kalalakihan. Concert for a Cause. Ito po ay magaganap sa PCU Auditorium, doon sa 7th floor. Kaya po, kung i-approach po kayong ng ating distrito, yung ating alam ko may male chorus kayo dito. Anong tawag nyo doon? Male choral. So, humanda po kayo kasi parang kakausapin po kayo para kasama sa konsyertong ito kasi for the district po ito. Yon, mga kapatid. At akin din pong ipinamamalita na lahat po ng ating mga connectional obligation to the district, to the PAC, ay napupunuhan po natin ang lahat. Na ibibigay po natin lahat sa awa ng Diyos. Kami po bilang ministerial team and the family ay pinapaabot po namin ang aming pagpapasalamat sa inyong lahat. Na ibinigay niyo po ang aming yung health insurance o health card na nakakatulong po sa aming mga kalusugan sa aming pagpapacheck up. At pinupuri ko po ang Panginoon sapagkat napakabuti po ang inyong puso, sapagkat alam ko ibabalik ang Diyos yung generosity ng St. Paul sa iglesyang ito na kailanman hindi pababayaan ng ating Panginoon. Purihin ang ating Diyos. Mga kapatid, ating pong idagdag na sa ating mga prayer requests, ang ating kapatid, ang asawa po ng ating mahal na Bishop Rudy Juan, si Dr. Arley Juan na nandyan sa Mary Johnston, na nagpapagaling at alam naman po natin siya ay survivor for the bone cancer. At nandyan po siya ngayon at kailangan po niya ng ating panalangin. Nandyan tagabantay po si Bishop, yung kapag meron po siyang speaking engagement, kailangan pong merong magbabantay, kaya pinahiram po natin si Pastor Neng ng isang kalahating araw para mabisita at makapagpatuloy ang ating obispo sa kanyang mga gawain sa pagtawag ng kanyang ministeryo kahit na siya ay retirado. Mamaya po for emergency meeting ng Board of Trustees doon po sa opisina ng admin pastor. Hope po nandun po kayong lahat kasi emergency. Di ba? Pag emergency, alam na natin po yun. Mag-usap-usap po tayo para sa ikabubuti ng iglesia natin. Kasi mga kapatid, hindi nyo nalalaman. One time po,
nung nagre-record si Pastor Leonora dito sa altar, kumislap, nag-apoy ang mga kuryente natin. So hopefully, ang ating BOT ay magkakaroon po ngayon ng emergency meeting right after this worship. Maraming salamat po. At tayo pong lahat ay tumayo at i-share po natin sa bawat isa ang pagbati na may kapayapaan sa pamagitan ng sign of peace while we are singing, "Oh, I love you with the love of the Lord." The glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see. Okay, bago tayo magpatuloy mga kapatid, salamat po sa information niya. Tingnan niyo ang mga matatalent. Pag mayroong pong gawain ng iglesia natin at naipapahayag, nalalaman po natin ang lahat. Okay, ang BOT ay may blanket authority na nagdidesisyon kung ito ay tungkol sa electricity. Ano yung kuya? Water. Okay, salamat Kuya Willie sa information na yon at sa wisdom na yon. So mag-usap na po kayo at ng count ng BOT para sa ganon ay may i-implement na agad yun na hindi na tayo nagka-council meeting, kuya. Okay, thank you so much po for that information. Tingnan nyo mga kapatid, maganda po yung maraming nalalaman kayo sa inyong mga policy at saka lalong higit yung mga ruling ng iglesia natin. Salamat po. Binabati ko po ang lahat ng nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa linggong ito. Happy birthday September 4, Melrose Wico, Ruth Alma P. Santos. 6, Melvin Sulit. 7, Margaret Gail Santos. 8, Adriano Calma. Sanya Meridina Rana. Hans Adriel C. Santos. Kylie Dominic Reyes. 9, Dulce Muñez Ferdinand Baltasar. Happy wedding anniversary to Mr. and Mrs. Arsenio Alejandro. For that, tayo pong lahat ay manahimik at manalangin sa ating Panginoon. Purihin ka aming Ama at aming Diyos sa mapagpalang araw, sa buhay at biyaya ng buhay na inyong pinagkakaloob. Salamat Panginoon, minsan mong dinalang aming mga panyapak sa dakong ito, bunga ng aming desisyon na minsan pa isama-sama ka namin sambahin sa dakong ito na itinalaga mo na kung saan ay ginagamit mo ang iglesyang ito upang mahubog kami sa aming pananampalataya, magamit ang aming mga talento, magamit Panginoon ang mga kaalaman mula sa inyong salita at maibahagi ito sa aming kapwa. Panginoon, salamat sa panahon na inilalaan po namin ang aming sarili, ang aming buhay para makapagpahinga at sa panahon ng kapahingahan, O Diyos, maranasan po namin ang inyong presensya, O Diyos. Na sumandali po kaming manahimik, sumandali po kaming dumagay sa presensya mo, Panginoon, upang sumandali rin po naming makalimutan o iwan ang mga kaabalahan sa buhay, ang mga hindi matapos-tapos na mga gawain, ang mga
gampanin, Panginoon, sa pamilya, sa trabaho, O Diyos. Salamat po sa kapahingahan mula sa inyo. And it's worth it dahil sa inyo kami nais magpakalinga, Panginoon. Sa inyo kami nais na maranasan, O Diyos, ang tunay na kapahingahan. Panginoon, tinataas at dinadalangin po namin sa inyo ang aming mga kababayan na sa loob ng ilang mga araw, O Diyos, patuloy na nasa baha ang kanilang mga tahanan, na ang iba ay nasa evacuation center, O God, at hindi namin kontrol ang kalikasan, hindi namin kontrol ang panahon. Maaring maririnig po namin ang mga balita, ngunit, O Diyos, we are all responsible pa din kung ano yung nangyayari sa mundong ito, Panginoon. Hindi namin kailangan gawin ang malaking bagay. Kailangan lamang namin ay ang mga maitutulong namin sa pamamagitan ng maliliit na bagay, Panginoon. Hayaan nga po ninyo, O Diyos, na patuloy naming tingnan, pahalagahan ng kalikasan, maging ang mga basura, Panginoon, mga maliliit lang po na pwede po namin ilagay sa tamang kalalagyan, Panginoon. O Diyos, hindi po kami espiritual lamang, kundi kami rin ay nasa pisikal na mundo, Panginoon, na nangangailangan din ng pag-aaruga, nangangailangan ng pansin, nangangailangan din ng aming disiplina, ng aming pagmamalasakit, Panginoon. Dalangin po namin ang aming mga kababayan, O Diyos, sila na nangangailangan din ng kalakasang pisikal. Panginoon, patuloy mo silang ilayo sa anumang sakit o karamdaman samantalang malayo sa kanilang mga tinutuluyang tahanan, O Diyos. Gayun din po, Panginoon, ang mga makakatulong po sa kanila sa pamamagitan po ng aming gobyerno. Patuloy mong bigyan ng karunungan, ng maagap na paghahanda sa mga tulong na kailangan po nila, Panginoon. Dakilang Diyos, dalangin din po namin maging ang aming mga kababayan na nasa ibang bansa. Sila, Panginoon, na nagsasakripisyo, O Diyos, Ama o Ina man sila na pansamantalang humiwalay sa kanilang pamilya. Panginoon, katagpuin niyo po sila ng inyong kapayapaan, ng inyong presensya, ng inyong pagsama. Kayo po ang patuloy na yumakap, umakbay at patuloy na magkaloob sa kanila ng pag-asa, Panginoon. At sila na nandito sa Pilipinas, ang mga pamilya na nasa Pilipinas, Panginoon, ilagay mo sa puso nila ang pagpapahalaga at pagmamahal sa pagsisikap ng mahal sa buhay na ito na nagtitiis, Panginoon, sa ibayong dagat. Dalangin din po namin maging ang aming mga kapatid o kapatiran na mayroong mga karamdaman na nasa ospital o nasa bahay. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, ipuin niyo po ang kanilang lupang katawan, Panginoon, ng kagalingan na dumaloy sa kanila, O Diyos. At sila, Panginoon, na nangangailangan din ng kaaliwan, ng kapayapaan at kapanatagan sa kanilang puso, sa paglisan ng mahal sa buhay. Panginoon, kayo po ang patuloy na kumatagpo at gamitin mo ang iglesyang ito na patuloy, O Diyos, na mapaalalahanan ang tao ng kahalagahan ng paghahanda ng kanilang buhay sa pamamagitan ng kaugnayan at ng relasyon sa inyo, Panginoon. Pinagpapala ka namin, O Diyos, sa umagang ito at salamat po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan po ngayon. Pagpalain niyo po sila at patuloy na pagkalooban pa ng maraming kaarawan na puno ng inyong kabutihan, ng inyong pagpapala at ng inyong pagmamahal, dakilang Diyos. At sila, Panginoon, na nagdiriwang ng anibersaryo na kanilang kasal, patuloy mong pagpalain ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa at ng kanilang sambahayan. Salamat po sa umagang ito, sa buhay at biyaya ng buhay na patuloy mong pinagkakatiwala at binibigay sa amin, Panginoon. Sa inyo po ang papurit pasasalamat ay aming ibinabalik sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.
Ang mga handog na ito ay patuloy po namin itinataas sa inyo, Panginoon, sapagkat alam po namin, Panginoon, ito ay nagbubuhat sa inyo. Pagpalain niyo po ito, kasabay ang mga kamay na nagpupulit, nagpapasalamat sa paghandog na ito, Panginoon Diyos. Aming binabalik ang lahat ng ito sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pagbasa sa banal na kasulatan na matatagpuan sa Matandang Tipan, Kabanata 3 na Exodo, at mga talatang sa hanggang 15. May samantala habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyanan niyang si Jethro na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto, nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakapagtataka naman ito. Titingnan ko ang mabuti kung bakit hindi iyon natutupok ngayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises. Ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moses sa kanyang muka sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezio, Hibita at Jebuseo. Narinig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pangaaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't papapuntihin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipsyo ang aking bayang Israel. Sumagot si Moses, sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo sa bundok ding ito na sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Diyos. Sinabi ni Moses, papunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po sasabihin ko kung tanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang tinawag nila sa akin. Tatawag nila sa akin magpakailanman. Patuloy niyo po akong samahan sa pagbasa sa Bagong Tipan sa Ebanghelyo sa pagkakasulat ayon kay Mateo, Kabanatang 16, mga talatang 21 hanggang 28. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa 3 araw ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos, kailan may hindi iyan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas na kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan na kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman na kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao, nakasama ang kanyang mga anghel, at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng Diyos na dumarating bilang hari. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos.
Amen. Purihin ang Panginoon sa napakagandang mensahe ng awit. Kinakanta na po natin yun, pero kaya-kaibang arrangement. Kaya feel na feel po natin yung message niya. Kaya pinupuri ko ang Diyos sa napakabuti at napakabiyayang mensahe ng awit bago natin mapakinggan ang mensahe ng buhay. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa buhay ng bawat iyong mga anak na narito. 10 ng kanilang mga pamilya na hindi namin nakasama. Dalangin ko, O Diyos, nawa ay maranasan namin ang kagandahan ng buhay ng maglingkod sa iyo sa pamamagitan ng aming mga naririnig na mga awitin, mensahe ng buhay na aming mapapakinggan sa umagang ito. Sa iyo, O Diyos, ang papuri at pasasalamat at hinihiling po namin ang gabay at pangunguna ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa. Amen at amen. Yung ating pong binasa na ating teksto kanina ay napakaganda doon sa mga nag-a-attend ng Bible study. Kasi Sunday school, not Bible study. The Sunday school, bago tayo magpaumpisa, dahil magkakaugnay-ugnay po ang mga bagay-bagay na yon. Ang Matthew 16, verse 21 to 28, ito po yung ending na kung saan sinasabi ng ating Panginoon kung ano ang dapat mangyari. At alam natin na ang Mateo o ang libro ng Mateo, mula pa nung una na ginamit natin sa lectionary hanggang sa kabanatang ito, makikita natin doon na may 2 grupo o tinatawag na grupo o sekta na hindi nagkakaunawaan. Alam natin kung sino sila, ang mga Pariseo at ang mga Saduceos. Lagi silang nagbabangayan. Lagi silang hindi nagkakaunawaan. Sa kadahilanan, magkaiba sila ng doktrina. Parehong extreme, ang isa ay sobrang conservative. Ang isa naman ay sobrang liberal. Parang tayo, no, mga Metodista, noon hanggang ngayon ay parating ang istorya ng Biblia, kapag inaral mo, ay sitwasyon din ng buhay ng tao ngayon. Parati silang nagkakabanggahan sa isang bagay o sa kanilang mga doktrina, mga kaalaman sa pagsunod ng alituntunin ng ating Panginoong Diyos nang ayon sa kanilang kaunawaan. Ang nakakalungkot sa kanilang pag-aaway, tanging iisa lang din naman ang kanilang, pinagkaisahan. Ano yon mga kapatid? Yung pinagkaisahan nila. Nagkatugma rin sila. Naging magkaibigan ang mga Saduceos at mga Pariseyos. Yung kaaway nila ang Diyos. Alam niyo po yun? Yung nagkaisa sila na laging sinusubukan ang ating Panginoon tuwing siya'y nangangaral. Mula noong nag-umpisang inaral natin ang Matthew hanggang ngayon, iisa ang tinutumbok ng lesson ng ating pinagbubulay-bulayan. Laging sinusubukan nila ang Diyos. Nagkaisa sila, inutusan nila ang ating Panginoon. Ano ang sabi? Kung magaling ka, magbigay ka nga ng sign na galing sa langit. Sabi nung mga Pariseo at mga Saduceos sa ating Panginoon. Hindi sinagot ng Diyos ang mga bagay na iyon. Kasi alam niya na pinapahiya lang ang ating Panginoon sa harapan ng tao. Alam ng Diyos kung ano ang kanyang isinagot. Ano ang sinagot niya ayon sa banal na kasulatan? Di ba napakagagaling ninyo?
Nababasa nga ninyo ang kaulapan? Nababasa nga ninyo ang bituin? Nalalaman ninyo kung ano ang magiging klima? Bakit tinatanong nyo pa sa akin na magbigay ng sinyales mula sa langit? Sa dami-dami ng aking itinuro at ginawa, kasama ko kayo, sabi ng Diyos. Ba't di nyo naiintindihan? Alam nyo mga kapatid, tulad ng nasabi ko nung mga nakaraang mga mensahe ng mga Pariseo at mga Saduceos, maging sa aming pinag-aralan kanina, kay Lucas naman yun, ay pare-pareho na sila yung tinatawag na mga hipokrito. Mga hipokrito. Laging pinapainan ang ating Panginoong Diyos sa kanyang pagkakamali. Lagi nilang sinusubok. Dahil sa simula't simula pa, alam naman natin na sa kanilang katuruan ay nangingibabaw yung katuruan ng tao, hindi yung katuruang iniwan ng Diyos at kanilang nawi-witness ng kasakasama ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang chapter 16 na ito, na kung saan gusto na nilang dakmain ang ating Panginoon. Gusto na nilang yung siluin upang masentensyahan. Subalit hindi nagtagumpay ang mga tao. Ang pag-iingat ng mga taong ito, mga Saduceos at mga Pariseo ayon sa katuruan, ay hindi rin sila nag-ingat doon sa itinuturo ng Diyos, sapagkat mapagpaimbabaw ang katuruang meron sa kanila. Naalala niyo pa rin yung aking mensahe nung mga nakaraan. Kung naalala niyo mga kapatid, nang tinanong ulit ng Diyos ang mga alagad o ang mga tao, sino ako sa inyong palagay? Sino ang nakasagot? Salamat po, si Pedro. At pagkatapos na maihayag ng Diyos kung sino nga siya, anong sabi ng Diyos? Napakagandang aralin ang banal na kasulatan. Ang sabi ng Diyos, huwag ninyong ipaalam kanino man. Bakit niya sinabi ito? Sapagkat kung pupuntahan natin ang tekstong ito, mga kapatid, sa ating pag-aaralan, alam na ng Diyos, na alam na ni Pedro ang mga disipulo, na ang kanilang kasakasama, napatunayan na niya, na ang kanilang kasakasama ay ang Diyos na tagapagligtas. Bakit niya ayaw ipaalam? Sabi ko noon sa inyo, ayaw niyang mahadlangan ang kanyang misyon. At ang misyon na iyon ay ang ialay ang kanyang buhay. Yan ang pinakakonteksto sa ating pinagbubulay-bulayan ngayon, mga kapatid. Nasa buhay niya sa kasalukuyan hanggang sa panahon na nakarating dito, sa panahon in chapter 16. Ito yung sinasabi ng Diyos na pagbabalik niya sa Jerusalem. Sa verse 21, nasabi ng ating Panginoon ang pagbabalik upang harapin niya ang kamatayan at muling mabubuhay. At nang sinasabi ng Diyos yun sa harapan ng kanyang mga alagad. Ano ang sabi ulit ni Pedro? Na mapabida. Mapabida man siya, pero meron siyang concern sa ating Panginoon. Alam naman natin na nasusulat na kapag bumalik ang Diyos sa Jerusalem, anong mangyayari sa kanya? Siya'y mamamatay. Siya'y huhulihin at papatayin. Kaya ang ginawa ni Pedro, hinila niya, Panginoon, halika nga. Dinidemonstrate ko lang po ayon doon sa background. Ganon ang pagkaintindi ko. Huminto ka na. Stop mo na yan. Huwag
Huwag mong sabihin sa mga tao na ikaw ay babalik sa Jerusalem. Meron ng pagkatakot si Pedro. Ang hangad ni Pedro ay maramdaman yung damdamin niya na may concern sa ating Panginoon. Aba, siyempre, mawawalan nga naman sila ng kanilang guro. Mawawalan na sila ng kanilang kasakasama. Paano kung mamamatay nga ang Diyos? Sapagkat yan po ang istorya na kapag bumalik ang ating Panginoon sa Jerusalem, kamatayan ang kanyang kaharapin. Kaya ano ang sagot ng Diyos kay Pedro? Lumayas ka, Satanas! Ang salitang Satanas po noon, ang ibig sabihin ng ating Panginoon, huwag mong hadlangan ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay kaharapin ang kanyang kamatayan. At ang ikatlong araw ay siya'y muling mabubuhay. Napakabigat. Walang nauunawaan ang mga tao. Kailangan pang bigkasin ng ating Panginoon ang kanyang itinuro nung siya'y naging tao at kasakasama. Ang pakay ng Diyos o ang ating Panginoon ay nagulimihanan ang mga alagad dahil matutupad ang misyon ng Diyos, ang tinatawag na sacrificial lamb. Alam natin mga kapatid na napakahirap ang sitwasyon ng mga alagad sa panahon na yon. Kasi ito yung panahon na handang-handa na sila na humarap sa tao, gawin ang inuutos ng Diyos. Subalit nung nabago ang kanilang mga plano, ang plano ng mga alagad, dahil sa desisyon at plano ng Diyos na bumalik sa Jerusalem, nawalan sila ng gana, natakot na silang sumunod. At pinahihinto ni Pedro ang pangangaral ng ating Panginoon na sinasabi na babalik na siya sa Jerusalem. Sinunod ng Diyos ang plano ng Ama. Simple lamang ang pinaparating ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Nang katulad ni Moses, nang pagbabalik niya sa Ehipto, nang si Jesus sa kanyang pagbabalik sa Jerusalem, ang dalawang taong ito na naglingkod sa buhay ng mga tao, ipinangaral ang mabuting salita. Ang kakaharapin nila ay parehong ang kamatayan. Ang katanungan ng mga disipulo, paano maililigtas ngayon ang Diyos kung siya'y patay na? Maililigtas ang tao kung siya'y patay na. Sapagkat si Moses, alam natin na sa pagbabalik niya sa Ehipto, kinuha niya ang mga Israelita at kanyang iniligtas sa pagkaalipin. At ang ating Panginoong Diyos naman, sa kanyang kamatayan, ay upang iligtas ang mga tao. Maraming tanong, maraming mga kaisipan ang umiral sa mga lingkod ng Diyos, lalo na ang mga disipulo. Sabi nila, di ba ikaw ang Mesiyas? At ngayon mamamatay ka. Paano pa kami? Paano mo maililigtas ang tao kung patay ka na? Kung iisipin natin mga kapatid, sa tagal-tagal ng buhay ng mga lingkod ng Diyos na tagasunod ng ating Panginoon, ay hindi pa rin nila naiintindihan kung anong ibig sabihin, kung ano ang pinapangaral ng ating Panginoong Diyos, na ang anak na ito ay magbabata. Dito sa ating teksto maliwanag, ang ating Diyos ay sinabing, dapat niyang iligtas ang sangkatauhan. Dapat mangyari ang plano ng Diyos, hindi ang tao. Alam naman natin na pwedeng hindi siya bumalik sa Jerusalem. Alaman natin na pwedeng hindi siya mamatay at harapin ang kanyang kamatayan. Subalit,
nagpatuloy pa rin ang kaganapan sa buhay ng ating Panginoon. Ano man ang hadlang ng tao, ano man ang hadlang natin ngayon mga kapatid, kung ang plano ng Diyos ay yaan na, kailangang maisakatuparan ang lahat. Kailangang gawin ng Diyos para sa lahat. Anong ibig sabihin nito? Hindi natin kailangan gumawa ng iba't ibang klase ng paraan upang iligtas ang ating sarili, upang iligtas ang buhay ng iyong kapwa. Dahil tanging ang gawa lamang ng Diyos ang siyang makakapagligtas sa atin. Kailangang mailigtas ang tao sa pamamaraan ng ating Diyos. Bakit ito ang ipinapahayag ng tekstong ito sa atin? At bakit ko binabanggit sa bawat isa at iniisa-isa ang bawat karanasan ng mga disipulo hanggang sa kapanahunan natin? Sapagkat mga kapatid, sabi ko nga kanina, hindi tayo mapanghusga. Hindi natin hinuhusgahan ang mga Pariseo at mga Sadusyos na siya ay mga hipokrito. Sapagkat sila lang naman ay tumupad sa utos o sa kanilang kaalaman. Subalit, ang nakakalungkot lamang ay yung isakatuparan ang aral at utos ng Diyos. Kung ano nga ba ang dapat gawin at mahalagang gawin ng tao. Sa ating panahon, wala na si Kristo na nakaharap sa atin, kundi yung salita na nangingibabaw sa ating kaalaman at pagtanggap sa ating puso kung paano gawin at isakatuparan ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga kanina sa ating lesson, and I quote on that, ni Ate Loren, yung teacher, sabi niya, hindi ka dapat mapanghusga. Bagaman ganito ang nangyari sa mga alagad at mga Pariseo, Sadusyos, silang lahat na hindi nakaabot sa pamantayan at hindi naabot ang aral ng ating Panginoon. Subalit, ginampalan lang nila ang kanilang tungkulin ng naaabot ng kanilang pinag-aralan. Tayo ngayon mga kapatid, ang reflection sa buhay natin, paano mo ngayon gagawin upang maisakatuparan ang plano ng Diyos na ang kaligtasan na yon sa pagbabalik niya sa Jerusalem ay makakamtan ng sangkatauhan ang kaligtasan na bagaman iniwan lamang niya ang kanyang banal na espiritu. And I quote again, sabi ni Ate Nene, hindi ko nagagawa ng sumunod, pero sa abot ng aking makakaya, tumutulong ako sa kapwa. Nang makita ko ang isang tao na nangangailangan, ipinagamot ko siya. Inisip niya kung paano niya mahalin yung tao. Di po ba yun lamang ang sinasabi ng Diyos na dapat ang katuruan ay gawin at may sakatuparan ng plano ng Panginoon sa buhay ng tao? Ang mahalin mo ang iyong kapwa ng gaya ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. Mahalin mo ang Diyos mo sa puso, sa isip at kaluluwa, at ibigin mo ang iyong kapwa. Mga kapatid, nang sinabi ng ating Panginoon in verse 24, kung sino ang sumunod sa akin, anong sabi? Limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin niya ang kanyang cross at sumunod sa atin. Gaya ng pagsunod ni Moses na bumalik sa Ehipto, ay kanyang iniligtas ang mga taga-Israelita sa kanilang buhay. Si Jesus sa pagbabalik niya sa Jerusalem ay ipinakita niya na hindi ang plano ng tao ang mangyayari, kundi ang plano ng Diyos.
ikaw ngayon ang disipulo at tagasunod ng Diyos, na sumunod ka at kalimutan ang lahat ng ukol sa iyong sarili at pasanin ang cross. Kapatid, ano ang gagawin mo ngayon? Matagal na tayong naglilingkod sa mundong ito. Matagal na tayong naging metodista. Matagal na tayong naging Kristiyano. Kaanib ng iglesia ng San Pablo. Hindi po yan ang kaligtasan. Hindi po yan ang pamantayan ng Diyos upang makamtan ang kaligtasan ng tao. Sapagkat ang kaligtasan ng tao ay ginawa na ng Diyos. Plinano na ng Diyos na lahat tayo ay Kanyang iniligtas. Wala nang maraming ritual. Wala nang maraming pasanin na yung katulad ng ginagawa, kailangan maligtas ka. Ano yung ginagawa ng Semana Santa? Nagpepenitensya. Mga kapatid, ang dapat mangyari, kung ano ang ginawa ng Diyos, kung ano ang plano ng Diyos, ang siyang mangyayari sa buhay ng tao. Maging ang mga lingkod at mga alagad nung unang panahon, wala silang nagawa. Hindi nila nahadlangan ang plano ng Panginoon sapagkat naisakatuparan ang lahat ng iyon. Sapagkat kung hindi tayo ngayon nabubuhay na nakamtan ang kaligtasan mula sa Diyos. At ang simbolo ng kaligtasan na yan ay ang simbolo ng dugo at ang simbolo ng Kanyang katawan na ating ngayong pagsalusaluhan. Alalahanin natin ng pag-ibig ng Diyos ang siyang kaganapan ng lahat ng pagpapatupad ng Kanyang plano. Huwag tayong magpatuloy na maging sadusyos at mga paraseyos na ang plano natin ang siyang masusunod, kundi ang plano ng Diyos ang tanging masusunod. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. Tayo po ay nasa panahon ng paghahandog ng mga pangako, kaloob at pasasalamat. Sa Malakias, Kabanata 3, Talatang 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala.
Anong pangalan? Panginoong Diyos, kalinsabay ng aming paghahandog sa mga ikapo, pasasalamat. Narito po si Daniela, Bethany, aming pong tinatalaga sa iyong harapan. Dakilang Diyos tulad ng iyong mga pangako. Hayaan niyo ang mga maliliit na bata, sapagkat ang maging kagaya nila, ang siyang makakapasok sa kanyang kaharian. Kaya nga, O Diyos, sa pamagitan ng aming pagtatalaga kasama ng buong iglesyang ito, narito po kami, Panginoon, kabahagi ng buhay ng batang ito sa kanyang paglago, paglaki. Naway maging malusog, maging kaaya-aya, at pagdating ng panahon ay kasama ng kanyang mga magulang, ng kanilang paglilingkod na sama-samang pamilya sa loob ng iglesyang ito. Tanggapin mo, Panginoon, ang mga handog na ito, maging ang handog namin sa buhay ng batang ito. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at amen. Mga kapatid, kay Kristo ay handa po natin ang ating mga puso, ang ating diwa, ang ating sarili sa pagtanggap ng banal na hapunan. Nang gabing ipagkaloob ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin, O Diyos, kinuha niya ang tinapay, piniraso at nagpasalamat sa iyo, at ibinigay ito sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito't kanin, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagkatapos kinuha niya ang saro, nagpasalamat sa iyo. O Diyos, ibinigay sa kanyang mga alagad na sinabi, inumin ninyo ito kayong lahat, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya sa pag-alaala sa mga dakilang gawa ni Kristo, aming ipinagkakalob ang aming mga sarili sa iyo na may pagpupuri at pagpapasalamat bilang banal at buhay na handog, kasama ng handog ni Kristo para sa amin, habang aming ipinapahayag, si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay muling darating sa huling tagumpay. Ibuhos mo nawa, O Diyos, ang iyong Espiritu sa amin na nanarito at sa mga kaloob na tinapay at saro. Gawin mong ito ang maging laman at dugo ni Kristo para sa amin, upang kami ay maging katawan ni Kristo para sa mundo na tinubos ng kanyang dugo. Gawin mong kaisa kami ni Kristo, kaisa sa isa't isa at kaisa sa ministeryo sa buong mundo, hanggang dumating si Kristo sa huling tagumpay at makasalo kami sa kanyang dulang sa kalangitan. Amen. Ngayon, mga kapatid, handa na po ang dulang at unahin po natin ang mga bata sa pagtanggap ng banal na hapunan.
Tanggapin ninyo mga anak, mga nanay, tatay na nasa upuan. Ito ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay, ang dugo ni Kristo, ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo ay nakikiisa kay Kristo Jesus at sa kanyang katawan. Sinabi ni Jesus, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga kagaya o katulad nila ang naghahari sa kaharian ng Diyos. Humayo kayo mga anak, at sumainyo nawa ang pagpapala ng Diyos. Amen. Sige po, punuhin natin ang ating mga luhuran. Tanggapin ninyo ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay, ang dugo ni Kristo, ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo ay kakaisa, nakikiisa kay Kristo Jesus at sa kanyang katawan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos ng sanglibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid kay Kristo, humayo kayong taglay ang wagas at dalisay na pag-ibig ng ating Diyos. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tanggapin ninyo ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay, ang dugo ni Kristo, ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo ay nakikiisa kay Kristo Jesus at sa kanyang katawan. Sinabi ni Jesus, kung manatili kayo sa akin at mananatili sa inyong mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigin at ipagkakaulob ko sa inyo.
Mga kapatid kay Kristo, humayo kayo at manatili sa salita ng Panginoon. Ang kanyang pangako ay ipagkakaloob niya sa atin. At ang ating maibig sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu ay sumainyo. Amen. Sige po, ito na po ang huling pagbibigay ng ating banal na hapunan. Tanggapan ninyo, mga kapatid, ang katawan ni Kristo ang tinapay ng buhay. Ang dugo ni Kristo ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo ay nakikiisa kay Kristo Jesus at sa kanyang katawan. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat nating ding ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Humayo kayo, mga kapatid, taglay ang katiyakan ng pag-ibig ni Kristo at ipahayag din nito sa ating mga kapatid sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Walang hanggang Diyos, pinasasalamatan ka namin dahil sa banal na misteryong ito na iyong pinagkaloob ang inyong sarili para sa amin. Loobin mong humayo kami sa mundo sa bisa ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu upang aming maibigay ang aming mga sarili para sa iba. Amen.
sa pagtatapos, Panginoon, ng pagtanggap, ng sama-samang tinanggap ang biyaya mula sa iyo. Ang hapunan na kung saan ito ang simbolo ng ikaw, O Diyos, ay ipinagkaloob mo ang iyong buhay para sa kaligtasan ng tao. Masdan mo, Panginoon, ang iyong mga anak na narito. Masdan mo ang bawat mga lingkod mong lumapit sa iyo. Ang iyong mga anak na nasa kanilang mga upuan. Kaming lahat sa panahon ng pagpapasalamat ay may kanya-kanya kaming ipinapapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan sa amin, sa karanasan ng buhay, sa pang-araw-araw na nangyayari sa aming mga buhay, sa aming mga karanasan ng mga pagsubok sa buhay. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming nararanasan na kung minsan ang mga tao rin, Panginoon, ay hindi nila nauunawaan kung ano nga ba ang gusto mong iparating sa bawat isa sa amin. Ngayon, Panginoon, nauunawaan namin bilang iyong mga tinawag na lingkod na kahit masakit sa aming mga puso ang mga karanasan, ipinapaunawa mo sa amin, O Diyos, kung ano ang dapat naming gawin. Kung ano, O Diyos, ang aming tungkulin bilang iyong mga tinawag. Salamat, Panginoon. Hindi man namin kasakasama physically ang Diyos na naging karanasan ng mga taong unang nanampalataya. Subalit ang kapangyarihan mo, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, ang siya naming nararanasan sa aming mga buhay. Salamat, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sapagkat maging masungit at hindi maayos ang panahon na aming nararanasan. Maraming nakaranas ng bagyo ng buhay, nasalanta ng mga unos ng bagyong nakaraan, binaha. Subalit ang lahat, O Diyos, iniligtas mo ang iyong mga mahal na lingkod. Iniligtas mo ang bawat mga anak mo, Panginoon, na hindi nagsasawang nagpapasalamat sa iyo. Napakabuti mo, Panginoon. Subalit kung minsan hindi sapat ang pagkakilala namin sa iyo, dahil kung minsan marami pa rin kaming mga katanungan, ang ipinagpapasalamat namin ang mga tanong na iyon. Ikaw, O Diyos, ang nagpapaunawa. Salamat sa mga bagay na iyon. Narito po, masdan mo ang iyong mga anak sa kanilang paglapit sa iyo, sa kanilang pagsusurrender ng kanilang mga buhay upang may paglingkod nila sa iyong ubasan. Nagkaisa po kami, Panginoon, ngayon na dumadalangin, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay namin. Muli, Panginoon, tanggapin mo ang aking pagtatalaga muli sa mga anak mong narito. At tatanggapin nila, Panginoon, ang kasagutan ng bawat mga karaingan nila sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, at pagpapala ang aming tatamasahin ngayon at magpakailanman. Amen. Naming Jesus, lubusin
kapatid, kay Kristo ang ating pananambahan sa umagang ito, dito nagtatapos. Subalit sa ating paglabas, magpapasimula ang misyon ng Diyos para sa bawat isa sa atin at magtatagumpay kayo dahil si Kristo ay nasa inyong piling. Ang kapayapaan nawa ng Diyos ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at isipan sa pagkakilala at pag-ibig ng Diyos sa kanyang bugtong na anak at ang ating Panginoon Hesus Kristo. Sumainyo nawa ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng banal na Espiritu mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen at amen.